Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na nagngangalang Berbanya. Sa kaharian na iyon, mayroong hari si Haring Fernando at ang kanyang kabiak, si Reynang Valeriana. Tatlo ang mga anak nila Haring Fernando at Reynang Valeriana. Si Don Pedro ang panganay, si Don Diego ang ikalawa, at ang kanilang paborito at bunso na anak na si Don Juan. Maganda ang pamumuno ng hari. Ngunit isang araw, siya'y nagkaroon ng sakit. Mga kababayan, tayo magdiwang para sa patuloy ng pagmamahal, pag-unlad at kapayapaan. Mabuhay ang Berban. Mahal! Tumawag kayo ng manggagamot agad! Lumayo kayo! Layo! Ang sakit ng hari ay mabigat at delikado. Magagamot pa ba si ama? O may lunas ba? Sa sakit na di karaniwang, may lunas na di rin karaniwang. Kinakailangan niyong hanapin ng ibong Adarna. Ang awit nito ay ang tanging lunas sa sakit ng iyong ama. Saan naman makikita ang ibong ito? Naninirahan ito sa bundok Tabor. Makikita niyo ito sa isang punong tinatawag Piedras Platas na makinang. Pedro, Ano po ang aking may paglilingkod, ama? ikaw ang nakakatanda sa inyong magkakapatid. Nanghina na ako ng lubos. Maaari mo ba itong huliin para sa akin? Isa po itong malaking karangalan, ama. At ayun nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor at nang narating niya itong bundok, Hays, nakakapagod. Ito na kaya ang Piedras Platas? dahil sa pagod at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog ng mahimbing si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugali itong magbawas pagkatapos kumanta. Sa kasamaang palad, si Don Pedrong natutulog ng mahimbing ay pinatakan ng dumi ng ibon at tuluyang naging bato sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbanya. At dahil dito, ipinadala naman si Don Diego. Kapareho ng kapalaran ang sinapit na magkapatid, nakinig ng awit at siya'y napahimbing. At sa pagkakahimbing, napatakan ito at siyang kaawa-awang naging batong buhay din. Dahil sa hindi pagbalik ng dalawang magkapatid na si Don Pedro at Don Diego, mas lalong lumala ang karamdaman ni Haring Fernando. Ama, nais ko kayong gumaling. Maaari niyo po ba akong payagan na pumunta sa Tabor upang hulihan ng ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Hindi maaari, anak. Ikaw na lang ang tanging natitira sa akin at kapag ika'y nawala sa aking tabi, tiyak na ako'y mamamatay na. Ngunit, Ama, mahirap sa akin na makita kang ganyan nahihirapan. Paumanhin, Ama, ngunit kung ayaw niyo ako payagan, aalis ako na labag sa inyong kalooban. Sige anak, sana'y magtagumpay ka. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niya kakainin ang tinapay. Isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Nasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako ay humihingi ng kaunting pagkain lamang. Maraming salamat sa kabaitan ninyo, Ginoo. Ano po ba ang inyong pakay at baka matulungan ko kayo? Malubha ang sakit ng aking ama at ang lunas doon ay isang awit ng ibong Adarna. Nauna na ang dalawa kong kuya, ngunit magtatatlong taon na nung sila'y lumisan. Ginoo, mahirap ang inyong binabalak. Ngunit maaari ko kayong matulungan. Pagdating sa bundok ay may makikitang puno. Huwag doon tumigil. Tumingin lamang kayo sa ibaba at may makikita kayong kubo kung saan naninirahan ang taong magbibigay sa inyo ng payo upang mahuli ang ibon. Mahaba pa po ang biyahe ninyo, kaya kunin Ano ka ba? Ibibigay ko iyan sa iyo. Ngunit mas kailangan ninyo ito. Ginoo! Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor,
Nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya at siya'y nagtungo doon. Ako ba'y namamalikmata lamang o sadyang kamukha mo ang taong binigyan ko ng tinapay? Ano ang inyong misyon, Don Juan? Ang aking layunin sa pagdating sa lugar na ito ay hulihin ang ibong Adarna dahil ito ay makakapagpagaling sa aking minamahal na ama. Ang inyong layon ay hindi madali, Don Juan. Sigurado ka ba sa inyong binabalak? Nakayanan ko po ang pagod, gutom at puyat. Ako ay lubos na desidido sa aking layunin. Kung gayon, ito ang inyong gagawin. Sa Piedras Platas, dito naninirahan ang ibong Adarna. Heto ang labaha at dayap. Sa tuwing aantukin ka, hiwain mo ang inyong palad at patakan mo ito ng dayap. Tunay na antok ay mawawala. 7 awit ang gagawin nito at 7 beses din magpapalit ng balahibo. Pagkatapos nitong umawit, ito ay magbabawas. Hanggat maaari, iwasan mong mapatakan nito, Don Juan. Pagkatapos nito, ang ibon ay matutulog. Itali mo siya gamit ito. Katapos marinig lahat ng payo ng ermitanyo, si Don Juan ay umalis na upang hulihin ang ibong Adarna. Lahat ng ito ay ginawa niya. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng daya. Sa sobrang hapdi ng kanyang sugat, siya ay nagigising. 7 sugat ang nakuha niya. Naiwasan niya rin ang ipot ng ibon at naghintay siya ng makatulog ito. Sa mahimbing na pagtulog ng ibon ay tinalian niya na ito at ipinakita sa ermitanyo. Husay, Don Juan. Maaari mo bang kunin ang palayok na iyon? Ito ay sinunod ni Don Juan at ito ay kanyang ginawa. Naging tao muli sina Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang 3 sa bahay ng ermitanyo para magpasalamat. Pagkatapos, sila ay umuwi ng sabay-sabay. Maganda ang naging lakad ng ating bunso. Dahil sa kanyang ginawa, sa kanya na naman ang mga parangal at basbas ni Ama. Wala tayong magagawa, kuya. Mahusay si Don Juan. Kabiguan ang nasa atin at katagumpayan naman ang nasa kanya. Patayin na lang kayo natin siya. Ang mga parangal at basbas ng Ama ay tiyak na nasa atin. Okay ka lang ba, kuya? Kaya mong patayin ang sarili mong kapatid? Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Paborito siya ng ating Ama at ngayon may karangalan ulit siya. Kahit na, kuya. Ito ay mali. Tayo ay magkakapatid. Sige, pagtulungan na lamang natin siya kung masama ang pagpatay. Mag-isa ka na, kuya. Ngunit hindi ako kasama dyan. Magbubulag-bulagan na lang ako. Don Juan! Pagkabalik ni na Don Pedro at Don Diego, agad-agad nilang dinala ang ibong Adarna sa kanilang ama. Aking minamahal na Ama, kami ay narito na at dala namin ang ibong Adarna na makakapagpagaling sa iyong sakit. Bakit wala si Don Juan? Nasaan siya? Ama, hindi po namin alam kung nasaan ang aming bunsong kapatid. Kami ay bumalik upang ikay gamutin. O ibong Adarna, ikay umawit na. Ngunit ang ibong Adarna ay hindi sumunod at ito'y hindi pa rin umaawit. Maraming salamat po. Walang anuman, Don Juan. Ngayon ay umalis ka na. Sigurado akong hinahanap ka na ng iyong ama. Nagmamadali nang bumalik si Don Juan sa Berbanya. Ang mga paa niya ay tila lumilipad. Anong saya ang naramdaman ng buong kaharian sa pagdating niya. Nagmano sa ama't ina at niyakap ang kanyang 2 kapatid. Paano ninyo
nagawa iyon sa sarili niyong kapatid. Siya ay inyong tinaksil. Umalis kayo sa kaharian na to ngayon na. Aking ama, napatawad ko na ang aking mga kapatid at kung kaya kong gawin ito, dapat mapatawad mo na rin sila. Kung ganon, pinapatawad ko na kayo. Don Pedro at Don Diego, ngunit kung magawa niyo na naman ito, kamatayan na ang iyong kaharap. Aking mga anak, mayroon akong pabor na hinihiling sa inyo. Magsilitan kayong tatlo sa pagbabantay ng ibong Adarna. Itutupad po namin ang iyong hinihiling, Ama. Opo! Don Diego, gisingin na natin si Don Juan upang siya naman ang magbantay sa ibong Adarna. Sige kuya, inaantok na rin ako. Tingnan mo to, hindi karapat-dapat ang mga karangalan na ibinibigay sa kanya ni Ama. Isa siyang pabaya. Ito ang nararapat sa'yo. Naku, nasaan na ang ibon? Lumipad na ba ito palabas? Malalagot ako nito sa aking ama. Alam ko na, aalis na lang ako sa Berbanya at maglalakbay hanggang mahanap ko ang ibong Adarna. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, aking mga anak, nasaan na ang ibon? Bakit parang galit na galit ka? Ang ibon ay nawawala. Paano nangyari iyon? Akala ko ba binantayan ng mga anak natin ang ibon? Ayun nga po nangyari ina, ngunit nung si Don Juan na po ang nagbantay sa ibon, bigla na lang po namin nalaman na nakatakas po ito. Nasaan na si Don Juan? Hindi po namin alam, Ama. Wala po siya dito sa loob ng kaharian. Hanapin niyo siya, bilisan niyo at magmadali kayo upang mahanap niyo si Don Juan. Hinanap na ng dalawang prinsipe ang kanilang kapatid na si Don Juan. Ngunit hindi nila ito nakita. Nalibot na nila ang mga puok na malapit sa kanilang kaharian, maliban sa bundok Armenia, na hindi pa nila napupuntahan sa kanilang buong buhay. Sa pagkarating nila rito, namangha at nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Sa di kalayuan, nakita na ng dalawa si Don Juan. Diego, tingnan mo, si Don Juan. Saan? Ayun oh. Magandang lugar na pinuntahan ni Don Juan. Diego, manirahan na lang kaya tayo rito kasama si Don Juan. Magandang ideya yan, kuya. Juan, aming bunsong kapatid. Nagagalak kaming makita ka muli. Maganda ang poke na ito. Dito na lang kaya tayo manirahan lahat. Magandang ideya, kuya. Kung sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaaya-aya. Tara, libutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, tignan ninyo! Ang ganda ng balon. Sino kaya ang nagmamay-ari nito? Imposibleng may nagmamay-ari ng balong iyan. Wala namang malapit na bahay sa paligid. Tara, tignan natin ang loob. Ako na ang mauuna. Teka kapatid, mas matanda ako sa iyo, kaya ako ang mauunang bumaba. Teka, ako ang panganay. Di ba dapat ako ang mauuna? Ako muna ang bababa sa balon bago kayo. Sige kuya. Ibalita mo na lamang sa amin ang mayroon sa loob niyan. Kuya, anong mayroon doon? Kuya, ba't parang namumutla ka? Madilim, lubhang napakalalim ng balon. Hindi ko narating ang ilalim. Kung gayon, ako naman ang bababa. Kuya, anong mayroon doon? Diego, ba't parang namumutla ka na todo? Maupo ka muna. Madilim, katulad ng sinabi ni kuya. Ang balon ay lubhang malalim. Hindi ko rin narating ang ilalim. Kung gayon, ako naman ang bababa. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian. Isang kaharian na pagkaganda-ganda. Sa kahariang iyon, naninirahan ang magkapatid na parehong mayroong bantay. Magandang binibini. Sino ka? Bakit ka nandito? Anong iyong pakay? Magandang binibini. Huwag mo sanang masamain ang aking papunta rito. Naparito ako mula sa itaas, sa bundok Armenia. Ngunit, nang makita ka, ay ayaw ko nang bumalik pa. Nabihag ako sa inyong kagandahan.
at handa akong paglingkuran ka panghabang buhay. Kay tamis ng iyong mga salita. Ngunit ayoko. Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay nitong aking buhay kung hindi ka magiging akin? Kung gayon, ako'y patayin mo na lamang. Tanggapin mo itong aking puso. Pag itong puso na ito ay lumaho, ibig sabihin ay nagtaksil ka sa iyong pangako. Pagtataksil, hinding-hindi ko magagawa iyan sa aking pinakaminamahal. Juana, asan na yung tanghalian ko? Sino iyan? Aba, Juana, mukhang masarap yung hinihain ngayon Aking prinsesa, magtago ka. Tara na, aking mahal, at tayo'y magpakasal. Sandali! Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Nasaan siya at susunduin ko? Siya'y nakatira sa kaunlarang bahagi ng palasyo. Ngunit ikay mag-ingat. Mayroon din siyang bantay katulad ko. Hindi ganon kadali patayin ang kanyang bantay dahil mas mahirap itong kalabanin. 7 ang ulo ng ahas na ito at kahit putulin mo ang mga ito, tutubo at tutubo pa rin ito. Wala akong ibang nais kundi ikaw ay mapasaya, aking prinsesa. Ako'y hayaang pumunta sa iyong kapatid at siya ay aking ililigtas. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito sa kanyang kagandahan. Tila ba nakalimutan na ang sintang minamahal at pinangakuan niya. Ang binibini na ito'y kaakit-akit. Ano ang ginagawa mo rito at bakit nandito ka? Sino ka ba? Patawarin ninyo ako sa aking kabastusan. Ngunit narito ako upang kayo ay paglingkuran. Ginoo, hindi mo ba alam na ang buhay mo ay nasa panganib dahil sa serpyenteng na nagbabantay sa akin? Ito'y matapang at mahirap kalabanin. Panganib man ang aking haharapin. Kung ito talaga ang aking kapalaran, wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ito ng walang luha. Ang tunay na kamatayan ay ang hindi ka masilayan. Ikaw ba'y nagbibiro, Ginoo? Mga pagsuyong iyan ay hindi totoo. Ikaw nga ay lumayo-layo pagkat hindi kita kailangan. Buhay mo ay masasayang lamang. Minamahal kong prinsesa, huwag ka nang magalit sa akin. Kamatayan na ang nais ko kung ako'y mahiwalay sa iyo. Ikaw na ang humatol sa aking buhay at handang-handa na akong mamatay sa inyong mga kamay. Naging matindi ang laban ng dalawa. Kahit anong gawin ni Don Juan, ayaw pa rin mamatay ng serpiente. Nakailang putol na ng ulo si Don Juan, pero hindi pa rin ito gumagana. Dahil sa labanan nilang dalawa, nakaramdam na ng pagod si Don Juan at malapit nang mabigo sa laban nila ng serpiente. Muntika na siyang kainin ng serpienteng ito, ngunit may narinig siyang pamilyar na boses papalapit sa kanilang dalawa ng serpiente. Kunin mo ito at ibuhos mo sa mga ulo ng serpiente. Pagkatapos ay putulin mo isa-isa ang kanyang mga ulo upang ito'y hindi na lumitaw pa. Ito lang makakapagpatay sa kanya. Napatay ni Don Juan ang serpienteng bumabantay kay Prinsesa Leonora. Salamat sa tulong ng boteng naglalaman ng balsamo na ibinigay ng prinsesa. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang nadama ng dalawa niyang kapatid? Kay gandang prinsesa niya, aking kapatid. Oo, kay ganda naman. Mga kuya, ito ang magkapatid na prinsesa ang iniligtas ko galing sa kapahamakan, si Prinsesa Juana at si Prinsesa Leonora. Mga prinsesa, ito naman ang aking matatandang kapatid, si Don Pedro at si Don Diego. Kami ay nagmula sa Kahariang Berbania. Kami ay naparating dito dahil hinahanap namin ang ibong Adarna na nakatakas. Kami nagagalak na makilala kayo mga prinsipe. Ngunit wala kaming kaalaman sa kinaroroonan ng ibong Adarna. Kami rin na nagpapasalamat sa pagligtas mo sa amin, Don Juan. Nako! Ang aking singsing ay aking naiwan. Ito ay aking pinahahalagahan. Don Juan, paano na iyan? Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang inyong singsing. Dali-daling bumaba muli si Don Juan sa balon. Ngunit mayroong nangyaring hindi mo aakalain. Don Juan!
Ang dalawang magkapatid naman na si Don Pedro at Don Diego ay bumalik sa kahariang Berbanya kasama ang dalawang prinsesa. Ito'y ipinakilala nila sa kanilang ama at nagbigay ng mungkahi. Ama, hindi po namin nahanap ang minamahal mong bunsong anak, ngunit natagpuan po namin ang mga prinsesa na ito habang kami ay naglalakbay. Mayroon po kami mumungkahi, Ama. Kung ako ay tatanungin, si Prinsesa Leonora ang aking hinihiling, at si Doña Juana naman ay kakasal kay Don Diego na kasali sa aking mungkahi. Mula nang mamatay ang aking ama't ina, ako'y nangako mamuhay mag-isa sa loob ng 7 taon. Kinakailangan ko tuparin ang pangakong iyon. Ang pangakong iyon ay tuparin mo, Leonora, at ang mungkahi mo na iyan, Pedro, ay hindi matutupad. Ngunit patutuloy ang kasalan ni Diego at Juana. Maaari na nang ihatid ang mga prinsesa sa kanilang mga silid. Sa pagkahulog ni Don Juan, may isang makapangyarihang lobo na nakakita sa kanyang katawan. Siya'y ginamot ng lobo na ito. Pinagaling ang kanyang mga sugat at pilay na malubha. Dahil sa paggamot ng lobo, biglang gumaling ang prinsipe at lumakas. Nang makapunta sa ibabaw, nagpaalam na ang lobo at iniwan si Don Juan upang maglakbay sa kabundukan. Sa pagkapagod ni Don Juan, siya'y nagpahinga sa ilalim ng puno. Hindi na malayan, siya'y nakatulog. Biglang dumating ang ibong Adarna at natanawan ang prinsipe na si Don Juan. Agad na kilala naman. O prinsipe ng Berbanya, katuto kong sinisinta, sa tulog mo'y gumising ka, ako'y may ibabadya. Limutin sa alala ang giliw mong si Leonora. Habang naglalakbay si Don Juan patungo sa Reino de los Cristales, mayroong isang matanda na lumapit sa kanya. Ika'y maawa at iligtas mo ko sa kagutuman. Kung may dala ka riyan, ako'y iyong limusan. Ako'y maroong tinapay na durog-durog sa isang supot. Ika'y dumakot at kainin mo ito hanggang ika'y ay mabusog. Maraming salamat po. Ako kasi naglalakbay patungo sa Renyong Kristal. Marami na nadaraan, ngunit hindi pa rin ito mapuntahan. Sa 100 taon na paglalakad ko, ang bayan na ito ay wala akong kaalam-alam. Ngunit, ika'y aking tuturuan. Ang bundok na nasa 7 hanay ay iyong parunan. Ito'y tandaan. Doon, may ermitanyong sasalubong sa iyo at bibigyan ka ng barong na katulad dito. Basta, ipakita mo ito. 5 buwan ng paglalakad at 7 bundok ang nadaanan bago makuha ang hangad. Doon, kanya'y nadatnan, isang ermitanyong kanyang matagal nang hinahanap. Ako'y humihingi ng tulong upang malaman kung nasaan ang Reynong Kristal at ikaw lamang ang makakabigay ng kasagutan. Ngayon ika'y aking tuturuan. Sa 7 kabundukan, may matanda kang daratnan. Ito'y baro ko, ay dalhin mo at ibigay mo. Baka ito ay makatulong sa iyo. Ang minamahal na Ulicornio ng ermitanyo ay inutusan upang ihatid si Don Juan. Pagkakita sa ermitanyo, ibinigay ang dalang barong. Ermitanyong ginibig, marikita ang lupa in Reino de los Cristales. Don Juan, narinig mo ba ang balita ng Agila? Kaya ngayon maghanda ka na. Dahil ang inyong ninanais ay matutupad na. Nakarating na sila sa Reino de los Cristales at siya'y iniwan na ng Agila upang hanapin ang prinsesa. Habang naglalakad, may natagpuang maganda si Don Juan. Ito'y nakita niyang nagsusuklay. Ako'y nabihag ng inyong kagandahan. Na makita ang inyong mukha, puso ko'y kakaba-kaba. Ako'y anak ng Berbanyang kaharian upang ika'y sadyang puntahan. Narito ako upang ika'y paglingkuran at iaalang ang aking buhay magpakailan.
Tumindig ka, Ginoo, kung ang sinasabi mo ay totoo. Sa ating pagsusuyuan, ang maglihim ay kataksilan. Ako ay isang prinsesa sa kaharian ng Los Cristales. Tumingin ka sa paligid. Lahat na makikita mong bato dyan ay nabubuhay na tao noon. Iyan ang inilapat na parusa ng aking ama sa mga prinsipeng hindi nagtagumpay sa kaniyang mga pagsubok. Ngunit, aking mahal, hindi ko hayaang matulad ka sa kanila. Tayo'y pumunta sa palasyo at tinitiyak kong hinding-hindi ka magiging bato. Magandang hapon, mahal na hari. Magandang hapon din sa'yo. Ano ang nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingin ang kamay ng inyong pinakamagandang anak, si Doña Maria. Kung ganon, maari mo ba akong mabigyan ng kaunting pabor? Lahat po ay gagawin para sa mahal na hari. Narito ang mga buto ng tigo. Itanim mo ito ngayong gabi. At sa gabing ito mo rin siya anihin at gagawing tinapay upang bukas ay may handa sa aking pang-almusal. Masusunod po, mahal na hari. O siya, maiwan ko muna kayo at ako'y matutulog na. Aking mahal na prinsesa, mukhang imposible ang pinapagawa ng ama mo sa akin. Huwag mag-alala, hindi kita hayaang maging bato. O siya, matulog ka na rin at ako na ang gagawa ng paraan. Dahil sa talentong mahika ng prinsesa, nagawa nito ang pinapagawa ng hari. Kinabukasan ay mayroon na itong tinapay sa hapag. Hindi makapaniwala ang hari kaya ito'y nag-utos muli. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan at walang nagawa ang hari kundi ibigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Ngunit paalis pa lamang ang dalawa ay biglang nagbago ang isip ng hari. Napagtanto niya na ang kanyang minamahal na anak na si Maria Blanca ay mawawalay sa piling niya kapag ito'y ipakasal niya sa prinsipe ng Berbanya. Kayo'y pinagbabawalan kong magsintahan dahil ikaw Don Juan ay hindi karapat-dapat na ikasal sa aking anak. Maria, pakawalan mo na si Don Juan. Ngayon na! Ama? Ano ang rason sa pagbabago ng iyong isip? Hindi mo ba nakikita na ang aming pagmamahal ay totoo? Pues, hindi matutuloy ang inyong kasalan. Maria, dalhin mo ang prinsipe na to sa Inglaterra at siya'y ipakasal mo sa iyong tiya. Inutos ng aking ama na ika'y dalhin sa Inglaterra. Naroon ang aking tiya at ika'y ipapakasal sa kanya. Dahil sa nangyari, nagdesisyon ang dalawa na tumakas. Habang sila'y tumakas, muntikan nang mahuli ng hari. Ngunit ginamitan ng kapangyarihan upang siya'y di makalapit. Walang nagawa ang mahal na hari sa anak niyang umalis. Sa pagpunta mo sa karyang Berbanya, ang inyong pagmamahalan ay makakalimutan niya at siya'y ipapakasal sa iba. Ika'y pabayaan, kabayaran ito dahil sa ginawa mong kataksilan. Sa pag-alis ng dalawa, biglang nahimatay ang hari at siya'y nalagutan ng hininga. Ay nakarating na sa kahariang Berbanya pagkatapos ng kanilang pagdurusa at naging ligtas na. Kaya aking iiwan muna upang ang aking ama ay aking maharap na. Ako'y nangangakong bumalik at makapiling ka. Kung gayon, ang iyong pangako ay di mo kakalimutan at kahit sinong babae ay iyong iiwasan. Ang lahat ay nagkumpulan upang sumalubong kay Don Juan. Ang kanyang ama't ina ay nasiyahan at sila ay nagyakapan. Lahat ay naging masaya, lalo na ang prinsesang si Leonora. Mahal na hari, ang iyong bunsong anak ay aking pakakasalan. Ang aking sumpa ay tatalikuran upang kami magsintahan. Si Don Juan ang nagligtas sa akin, hindi ang dalawa mong anak na siya'y itinaksil. Matagal muna bago magsalita ang hari dahil siya'y napaisip. Ang inyong kasalan ay magaganap sa lingong ito upang ang kaguluhan na ito'y matapos din. Sa araw na ito, gaganapin na ang kasalan ng dalawa. Dito rin nalaman ni Doña Maria na siya'y nakalimutan na. Ay pumunta kung saan ipapakasal ang dalawa upang ipaalala kay Don Juan kung sino ang kanyang minamahal talaga. Aking minamahal? Ako ba'y iyong nahalimutan? Iyong pangako ay hindi natupad at ika'y magpapakasal pa sa iba? Paunmanhin at ako'y hindi nagpakilala. Ako nga pala si Doña Maria Blanca, isang prinsesa ng Reynong Kristal at kasintahan ni Prinsipeng Juan
na ako'y tunay niyang minahal. Sa pagkasalita ng prinsesa, tsaka lang naalala ang kanilang pinagsamahan. Ito'y kanyang hinakap. Prinsesa, ikay aking nakalimutan. Dahil ako'y isinumpa ng iyong ama, patawarin mo ako dahil ang aking pangako ay hindi ko nagawa. Mahal kong ama, sa kanya ako ipapakasal. Minamahal kong hari, ako'y kanyang tinulungan at kami nagkaroon ng matinding pagsintahan. Ako'y iniligtas sa panganib habang siya'y itinaksil ng iyong 2 anak at kinuha ang karangalan na dapat kay Don Juan. Dahil sa narinig ng hari, siya'y naawa at nalungkot, kaya nagdesisyon na ituloy ang kasalan. Kung gayon, sa pangalan ng bathala, ang nauna ay siyang ipagpapala. Tinignan ni Doña Maria ang hari sa mga mata na parang itinatanong kung ang desisyon niya ay wasto na. Napag-isipan ng hari na ang kanyang desisyon ay parang mali. Gustong mabawi, ngunit hindi na kayang bawiin pa. Mahal na hari, minsan ay nabubulag sa pagdedesisyong hindi tumpak, paunmanhin sa paglabag ng batas. Ngunit itinaksil ko ang aking ama at ginawa ang lahat upang mailigtas siya, ang iyong minamahal na anak, upang siya'y manatiling buhay pa. Pagkatapos marinig ni Haring Fernando ang sinabi ni Doña Maria, siya'y humingi ng tumpak na kahatulan sa arsobispo makakatulong dito. Utos ito ng kalangitan ang siya'y nauna ang may karapatan at mapapakasalan ni Don Juan. Dito, aking napagtanto kung anong mali ay iyong sinusunod at kung ano ang nararapat ay iyong inilalayo. Sa galit ng prinsesa, nawala ang kanyang awa at ang kanyang ganti ay kanyang ginawa. Ang tubig na laman ng prasko ay kanyang binuhos. Aking mahal, ikay kumalma. Ako'y sa'yo at ikay sa akin. Si Leonora man ay nagsinta sa akin, ngunit mas noon na pang magsinta sa kanya ang aking nakakatandang kapatid na si Pedro. Dahil dito, siya ay kakasal kay Don Pedro. Arsobispo at amang mahal, kami ay inyong ipakasal dahil ito'y katarungan. Ang hari ay agad na nagpasya na ipagsabay ang kasalan ni Don Pedro at Leonora sa kasalan ni Juan at Maria. Sa pasyang iginawa, si Maria ay naging masaya habang si Leonora ay wala nang nagawa. Isinabay na rin ni Haring Fernando ang pagsalin ng korona sa Haring Bago. Dapat ay naging si Don Juan, ngunit tinanggihan ito ni Maria. Matapos sa lahat ng nangyari, silang dalawa ay bumalik na sa Reynong Kristal. Ang ama ay yumao na kaya inilagay ang korona kay Don Juan upang siya na ang maging hari habang naging reyna naman si Doña Maria Blanca. Ginoo, maaari niyo ba po akong bigyan ng pagkain? Maghanda kayo sa mga susunod na mangyayari.